Magandang umaga po sa bawat isa. Bakit nawawalan na ako ng boses? Sa ating pong mga viewers, maraming salamat po sa inyo at nandiyan kayo parati na nakaabang sa ating pong Friday service. And good morning po sa bawat isa sa atin. Huwag po kayong magtaka na iba po yung nandito sa inyong harapan. Ang ating mahal na pastora po ngayon ay nasa Cyprus para po sa kanyang pong misyon doon. So, kahit po wala siya, nagpadala po si Lord ng tagapagsalita niya ngayong umagang ito. And, amen. And sabi nga po, kahit wala si pastora, the church must go on. So, bear with me po. Minsan lang po mangyari ito. Kaya, tayo po ay sama-sama na mag-aral ng kanyang salita. Okay, this morning, let us bow our head and let us pray. Hallelujah, Father God, Lord Jesus. Maraming salamat nga po, O Diyos, sa umagang ito, Lord God, na kaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Father God, thank you, Lord Jesus God, that sinustain mo kami ng kalakasan, Panginoon, upang kami, O Lord God, ay makadalo sa gawain ngayong umagang ito, Panginoon. We just thank you, Father God, dahil tunay nga po napakabuti mo sa aming mga buhay, O Diyos. And Father God, we just pray, Father God, hallelujah, ang pagsama mo sa amin ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, we welcome you, Holy Spirit, Father God. And Lord, we pray, Father, that let your anointing flow upon this hall, Panginoon, O God. And even, Panginoon, ang aming pong mga viewers, Panginoon, O Lord God, ay, Lord, makarelate sa salita mo, O God. Mabless sa salita mo, Panginoon, O God. Lord, anoint your word, Father God. Lord God, use me as your mouthpiece, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, Father God, na hindi po ako ang makita sa harapang ito, kundi ang iyong glory, Panginoon, O God. Hallelujah, Father. Lord Jesus, samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral, Panginoon, O God, at nawa, ikaw lamang po ang mataas, O God, at marapat, O Lord God, na purihin at sambahin, O God, sa umagang ito. Lord, maraming salamat, and to you alone we bring back all the highest praise, the honor, and the highest adoration. In Jesus' mighty name, O God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tulad nga po ng ating kinanta, ang ating pong battle cry is Watchman Anointing. So ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito is about watchman. So ano nga ba yung watchman? So siyempre alam natin, pag sinabing watchman, guard, guardia, or tagabantay, di ba? So pero sa title, ang ating pag-aaralan ngayon, Watchman, You Are Special. So bakit kaya tayo special? So pag-aaralan po natin, let us see the meaning of watchman. Ang sabi po doon, watchman refers to the person whose job is to stand out on a tower and look out to warn of coming danger. So sa ibang translation naman po is, someone who is looking out for their good, who is watching out for danger that is coming, and warning the people when danger is coming. So yun po yung trabaho ng mga watchman. So habang pinag-aaralan ko po ito, alam niyo yung utak ko, nai-inspire po ako kasi after ko pong nag-FO noon sa Turkey, naging curious ako doon sa Ottoman Empire. So talagang pinanood ko yung TV series na yon, and I was so inspired at na-visualize ko ngayon yung mga eksena doon dito sa topic ko ngayon. So medyo mahaba-haba po tayo, so bear with me, fasten your seatbelt, and let's study the Word of God. So yun, ngayon ang duties po ng watchman is, una po ang sabi nga doon, di ba, stand out or look out. So from that word, alam na alam po natin na ang mga watchman daw po ay nagbabantay. Sabi sa kinanta natin, nagbabantay, nagmamatsyag. So tinitignan po lahat yung mga nakapaligid, kung safe ba, ganon. So yan ang trabaho. And then second is giving warning. So sila po yung nagbibigay ng warning kapag kami paparating po na danger. Let's say for example po is nung araw kasi wala tayong weather forecaster. Pero yung mga watchman, nakikita na nila kung may paparating na bagyo. So, kanila na pong ini-inform ang buong kaharian or buong nasasakupan nila. Ngayon, meron din po kapag yung mga mananakop na tinatawag. Nung araw kasi uso yung
para lumaki yung iyong territory, sinasakop yung mga kabilang mga territories din. So, kapag kami paparating, ang unang nakakakita po niyan mga watchman, tapos magbibigay alarm na siya or warning para po alam ng buong nasasakupan na may kakaharapin silang panganib. And then, giving information. So, ito nga rin po, sila din po yung nagbibigay ng impormasyon, lalo kung nakikita nila may mga paparating, which is minsan mga traders. So ang mga traders po nung araw, may schedule yan ng dating nila sa bawat kaharian. So sila po yung unang nagbibigay ng information. Or kung may paparating po na mga kalaban. So alam na alam din po nila kapag kayong mga dumadating, alam nyo yung malayo pa lang nakikita na nila na may paparating. Let's say, kung iba yung datingan, kalaban to. Pero pagkakaibigan naman, alam din nila kasi may mga banners din po yun, mga pulutong na dumadating, mga nakakabayo. May mga banners sila. So from their banners, alam na kung sila ba ay kalaban or mga kaibigan. So yun po, I believe nung araw may telescope na yung mga mga watchman. Para ba din silang mga eagles na malayo pa lang, alam na ng eagle kung may paparating na panganib. Ganon din po yung mga watchman. So pang-apat po, ang trabaho po ng mga watchman is announces an event coming. So yun po kapag especially ngayong Ramadan, natutuwa ako dun sa pinanood ko kasi during that time pala ng Ottoman Empire, yung mga watchman, nakaabang na yan sa yung paglabas ng buwan. Kasi sa mga watchman, unahan sila kung sino ang unang-unang makakakita ng buwan is may premyo yun sa hari or sa sultan. Kaya nag-uunahan yan, talagang team yung alam niyo yung focus sila sa pagbabantay kasi gusto nila sila yung maunang makakita ng paglabas ng buwan. So yun, i-announce na nila na it start na ng Ramadan. So just like today po sa panahon natin ngayon, mamayang gabi pag lumabas po ang buwan, start na po ng Ramadan, di ba po? So yun ang trabaho ng mga watchman noong araw. So nagbibigay na sila ng information. Ganun din po, sila din po yung nag-a-announce ng anointing of the new king. Pagka may mga bagong hari po na iluluklok, yung mga watchman din po ang nag-a-announce sa mga nasasakupan. Ganun din pagka may mga kasalang nagaganap sa mga royal family, sa mga hari, sila din po yung nag-a-announce. Pagka may mga bagong ipinanganak sa kaharian, sila din po ang nag-a-announce. So yan po yung trabaho ng mga watchman. Ngayon, as a result po, ang mga watchman is sila po yung nagproprotekta ng territory or ng nasasakupan nila, yung jurisdiction nila, sila po yung nagproprotekta. So, hindi lang po sila tagabantay, gwardiya nga, di ba? Proprotektahan nila yung kanila pong nasasakupan. Ngayon, ang topic po natin is, watchman, you are special. Bakit pa tayo special? Ano bang special sa pagiging watchman? Di ba tayo nga parang bantay lang, gwardiya lang. Anong special sa pagiging watchman? So, makikita po natin to sa Psalms 8, verse 4 to 9. Basahin po natin. Ang sabi po dyan, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. You made them rulers over the works of your hand. You put them everything under their feet. Amen. Di ba po? Yan, napakaganda na, ang ganda sabi niya, ano ba yung tayo na naging mindful ang Panginoon sa atin. Sabi niya ganon, human beings that you care for them. Bakit nga ba tayo kinikare ni Lord? Di ba? You have made them a little lower than angels. Di ba nakakatuwa? Hindi ka lang basta tao. Nilikha ka ng Diyos na little lower than angels. And crown them with glory and honor. So ibig sabihin, bawat isa po sa atin na nilikha ng Diyos, pinutungan na tayo ng corona. Corona ng glory and honor. Imagine, alam mo yon, hindi ka ba excited na ikaw ay kinreate ni Lord, pero special ka. Special ka na kinreate ni Lord. You made them rulers over the works of your hand. You put everything under their feet. Diba sa mga HB, di ba pagka lagi nating sinasabi, ginawa si Adan at saka si Eva na ruler ng Garden of Eden. Alam niyo, hindi lang sila. Tayo po. Tayong lahat, ginawa tayong rulers
over the works of your hand, sabi ng ganon. Kung lahat ng nilikha ng Panginoon, ginawa niya tayong rulers. And you put everything under their feet. So, ibig sabihin, binigyan tayo ng authority ng Panginoon. Bawat isa po sa atin ay may authority. Amen po ba? Excited po ba kayo? Alam niyo po ba, pagiging watchman is part of our creation. Nung nilikha tayo ng Panginoon, nilikha niya tayo as a watchman. Amen po ba? Amen. Parang hindi ata ka excited. Di ba? Alam niyo po ba, itong watchman nowadays is like a profession. Parang napakababang uri ng trabaho, di ba? Trabahong tamad. Pagka sinabing, ay, gwardiya lang, nilalang natin yung gwardiya. Na parang ang tingin natin is napakababang uri ng trabaho. Pero, I salute yung mga gwardiya po natin. Kasi, example ko lang po, nung umuwi po ako doon sa BPI, nakita ko, may isang lalaki doon, sabi ko, parang ang tanda na nito, parang noong araw andi dito na to, gwardiya na to. Hanggang ngayon, gwardiya pa din, sabi ko sa kapatid ko. Sabi niya, uy ate, huwag mo nilalang lang yan ha. Mataas ang ano niyan, general, parang hindi naman general, kundi tapos siya ng at with high ranking siya dati, na hinire siya ng BPI para maging head ng mga gwardiya. Kaya sabi ko, napahiya naman ako. So, sorry naman sa mga, hindi po natin dapat langlangin ang mga gwardiya dahil meron po silang special na trabaho. Amen po ba? Sabi po doon sa verse 5 to 6, God has crowned us with glory and honor and made us ruler over His creation. So, yun nga po, meron po tayong authority. Pero minsan, alam niyo po, nakakalungkot kasi nakakalimutan natin na may authority pala tayo. And we let others rule our life or control our life. 'Di ba? Minsan, matanda na tayo, pero bakit minsan magulang pa natin yung nagdidikta ng dapat nating gawin? Or we let our husband or wife control our life. Which is wrong. Kasi nilikha tayo ng Panginoon na may kanya-kanya tayong qualities, may authority tayo, and wag ho natin hayaan na i-control tayo ng ibang tao or diktahan tayo ng ibang tao. Amen? We are made watchmen over our family. Sabi nga natin, lagi natin naririnig yan, over our family, our community, our nation. Pero first and foremost, ginawa po tayong watchman para bantayan natin ang ating sarili. Ang una na po nating babantayan sarili natin. Paano po natin babantayan ang ibang tao o ang nasasakupan natin kung tayo mismo hindi po natin kayang bantayan yung sarili natin? Ibig sabihin po, alam niyo po, as a watchman, doon sa Torre, bawal po doon yung aantok-antok. Bawal din po doon yung lalamya-lamya, lalampa-lampa. Alam niyo po, yung weaklings, bawal po ang sakitin. Kaya ang una po natin gawin, bantayan natin ang sarili natin, i-watch po natin yung way of living natin. Una natin babantayan health natin. Paano po tayo magiging watchman kung tayo mismo isakitin? Bawal po ang sakitin sa Torre. Bawal po yung tutulog-tulog doon, bawal po doon ang lalamya-lamya. Amen? Amen po ba? Dapat matipuno ka. Dapat healthy. Kasi paano mo ipagtatanggol yung nasasakupan mo kung ikaw mismo ay lalampa-lampa, di ba? Hindi nyo ba napapansin yung minsan ang hinahire talaga nilang mga gwardiya is matipuno? Di ba? Di ba noon nga, di ba, pag namimili sila ng mga soldiers, ang pinipili yung the best, yung matitipuno, gwapo, matangkad. Alam mo yun, ganon po ang qualities ng mga watchman. Ibig sabihin po noon, kailangan po nating bantayan yung sarili natin, alagaan natin yung mga sarili natin. Amen po ba? Amen. Kaya mag-aayos na po tayo ng buhay natin, yung health natin, alagaan natin. Kasi hindi po tayo magiging watchman kung tayo po ay sakitin. Amen. Paano ka attend ng prayer meeting kung may lagnat ka, may sipon ka, may ubo ka, di ba? So, ingatan po natin ang sarili natin. Amen. So, second po is, ang family natin. Sino po dito yung buong family na nila is Kristiyano? Amen.
Praise God doon sa mga, pero doon po sa mga hindi pa, binigay po, tayo po ay tinalaga ni Lord na watchman over our family. Ibig sabihin, tayo po ang mananalangin para sa pamilya natin. Tayo po yung magsisilbing pastor nila. Tayo po yung magsisilbing, kung hindi mo naman po kayang magsalita para sa pamilya mo or i-share ang word of God, let us pray. Pag-pray po natin sila. So ito po, magbabantay po tayo, mananalangin, mag-aalab para po sa pamilya natin. So kung may mga nangyayari pong, alam niyo, minsan may bandage sa loob ng family natin. So wala pong ibang makakapag ano ba yon? Yung makakapag-break ng tanikala na yon, kundi tayo mismo. Tayo mismo kung tayo po ay mananalangin. Kung tayo po ay magbabantay para sa ating mga pamilya. Amen po ba? Third is yung community natin. Ano man po yung nangyayari sa ating pong communities, dapat it's our duty to pray. To pray for our community. So kung may nakikita ka pong nangyayaring mga hindi maganda sa community mo, wala ka pong ibang dapat gawin kundi idulog sa Panginoon. Bend your knees sa Panginoon. Kung may nangyayaring, kung yung lugar mo is laging may nangyayaring aksidente, just like yung sa accommodation ko nga po, parang 3 years pa lang ako doon, pero napakarami na ng mga aksidenteng nangyayari doon. Marami nang laging may namamatay. Sa tapat na tapat mismo ng aking pong building. Kaya sabi ng pastora, ate, yan ang assignment mo, to pray for that place. Kasi ganun po, di ba, ang sabi nga po nung kay Pastor Robbie Dawkins nung andito sila, pag may nangyaring isang aksidente or patayan doon sa isang lugar, it's your duty to pray for that place. I-redeem natin yon in prayer. Ibig sabihin, kung may isang namatay doon, kailangan may mapatanggap kang 5. Kailangan tumbasan mo yon kasi yung isang namatay na yon, na namatay nang hindi nakakilala kay Lord, kailangan palitan natin. Let us share the word of God in that place at kailangan meron po tayong mapatanggap kay Lord na kahit 5. So, yung kaaway, ninakaw niya ang isang kaluluwa, pero ang gagawin natin is we will redeem that through sharing the gospel, and kailangan po may mapatanggap tayo para po makita ng kaaway na talunan siya. Amen po ba? Amen. So, ganun din po sa ating workplace. So, binigyan po tayo ng authority ng Panginoon to rule our workplace. Hindi naman po to rule is magbibidabidahan tayo doon or alam mo yun, yung para tayong kalam kung sino tayo sa ating company. No. Ibinigay po sa atin ang workplace natin to speak blessing to our companies. Lalo na po sa mga companies na nagkakaroon po ng chaos, nagkakaroon po ng, alam mo yun, yung lalo ngayong pong panahon na to, medyo medyo ang economy natin is hindi maganda. So, it's our duty to pray for our companies. Speak blessing. Tapos, kung may nakikita din po tayong mga corruption, yung mga hindi na magandang nangyayari sa ating companies, though wala kang bosses, lalo kung hindi naman po tayo yung mga amo, nakikita mo yung mga may nagaganap na corruptions, let us pray. Pag-pray po natin ang company natin. Kasi minsan po yung corruption yan po ang magpapabagsak ng mga kumpanya natin. Kahit gaano katatag ang companies natin, pagka dumami na po ang corruption sa loob ng company, bumabagsak po yan. So it's our duty now to pray for our companies. And also, kung may mga nakikita kang part of corruption is yung mga, alam mo yun, yung mga number 1, yung time in, time out. Minsan wala pa yung tao, naka-time in na silang lahat. May kailangan kong ganun eh. May nahuli ako, wow, nagdadatingan late. Pero ang aaga ng kanilang time card, yung pala, meron na palang isang taong naka-assign to time in ang kanilang mga, alam niyo po, mali po yun. As a Christian, atin pong it's a no-no. Kasi alam mo yun, you are a bad example to your colleagues. Lalo kung sila hindi Kristiyano, ikaw Kristiyano, tapos ginagawa mo yun. Hello, yung pong ng Panginoon is, alam mo yun, hindi po maganda. Kaya, it's a no-no po yung ganon. Let us practice na yung honesty.
sa company natin. And then ganun din po yung mga properties ng company. Alam niyo po yung simpleng papel lang, simpleng ballpen. Minsan, ay magpiprint ako sa office kasi libre yung ink, di ba? Maganda ang ink sa company namin, kaya doon na lang ako magpiprint. Or para makatipid, marami namang gamit doon, marami namang bond papers, marami namang ballpen, may supply naman ako ng ballpens doon. Alam nyo ako, maraming galit sa akin. Kasi noon, pag nagko-control ako ng, lalo ballpen, hindi ko papalitan yung ballpen mo hanggat hindi ubos. Pag nangihingi sila sa akin ng ballpen, asan yung luma? Asan yung... Kaya yung iba, kailangan nilang ingatan ng ballpen nila kasi hinihingi ko talaga yung luma. Kung talagang kailangan palitan, ipakita mo sa akin na ubos. Pero maraming galit sa akin, syempre. Kaway-kaway doon sa mga taong galit sa akin. Amen! Hallelujah! So yun po, in a small way, kailangan po makita sa atin pagiging Kristiyano natin. Sa simple way po, ipakita po natin na iba yung anak ng Diyos. Amen po ba? Nawala na ako. Amen! Hallelujah! Ngayon, ang sabi ko dito sa ang fifth, number 5 na ba, is nation, our nation. Ginawa po tayong watchman ng Panginoon para sa nation natin. Kaya yung pong ginagawa natin na we are praying for our nation, Philippines, we are praying for our nation, Bahrain, and gandun din po sa Israel and Palestine. Alam po, yun po is itinalaga na ng Panginoon na tungkulin natin. Amen po ba? The nation desperately need God to overcome their blindness to the truth of the gospel, which is robbing God of glory He alone deserves. Amen po ba? Yung nation na, especially po dito sa nation na to, alam naman natin na they are under the bondage of spiritual blindness. So our duty is to pray for them para mabuksan po yung kanilang spiritual na mata at makita nila na ang totoong Diyos ay ang ating Diyos na sinasamba. Minsan kasi, alam mo yung ang tingin lang nila kay Jesus is napakasimpleng, ordinaryong prophet lang. Which is ninanakaw po nila yung glory ni Jesus na siya lang, He only deserved that glory. Amen po ba? So, patuloy po natin ipag-pray ang ating pong bansa, ang ating pong, hindi lang ang bansa, kung nasaan ka man, community mo, kung nasaan bansa ka man, it's your duty. Kaya ka dinala ni Lord dyan. Hindi po aksidente na dinala tayo dito ni Lord. Ang duty po natin is to ipag-pray po natin ang bansang ito. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, alam mo po, importante po yung pagkalikha sa atin. Hindi tayo nilikha ni Diyos, ng Diyos na ganito lang. Minsan, yung iba nga, di ba, ano ba yun, yung anak sa labas, anak sa pagkakasala, pagkakamali. Alam niyo po, hindi po pagkakamali yun. Yun nga po yung laging sinasabi ni Pastora, wala pong illegitimate child. Kasi lahat yan, inordain niya ni Lord para maisilang sa mundong ito. Ang meron po mga illegitimate couple, kasi hindi sila legal, hindi sila legit. Kaya doon po, pero ang bata po, nung isinilang po tayo dito sa mundong ito, may purpose na po ang Panginoon sa atin. Amen. Alam mo ba kung bakit ka special? Tingin nyo, bakit kayo special sa Panginoon? We are special dahil we are bought by the blood of Jesus. Binili tayo o tinubos tayo ng banal na dugo ni Jesus. Amen po ba? Hindi ka ba special noon? Hindi ba ka ba importante noon? Imagine, anak ng Diyos, bumaba dito sa lupa. Natigis po ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin. So, ganun po tayo ka-special. Pero yung iba, hindi po nila nakikita yung kanilang, ang nakikita lang nila is yung buhay nila na hindi maganda. Pero hindi nila kasi alam na sila ay special sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Tinawag po tayo. We are called. Hindi lang po tayo basta nilikha, kundi tinawag tayo ng Panginoon. So, nais ko pong i-share sa inyo yung characteristics of a watchman. Ang sabi po sa Ezekiel 33 verse 7, sabi dito, Son of man, I have made you a watchman for the people of Israel. So hear the word I speak and give them warning from me. Amen. Alam niyo po ba, number 1 is, ang sabi diyan kasi, di ba,
hear the word I speak. So number one character po ng isang watchman is know how to listen. Marunong po tayong makinig. Paano po ba tayo makikinig? Minsan sasabihin natin, Lord, hindi ko naman naririnig yung boses mo. Diba? Parang, Lord, pray naman ako ng pray, hindi ko naman naririnig ang boses mo. Sometimes when we pray, we need to listen. Hindi po yung daldal lang tayo ng daldal, dami na natin sinabi. Wala, hindi mo po talaga makaririnig ang boses ng Panginoon kung hindi ka po makikinig. So when we pray, bigyan mo rin po ng pagkakataon si Lord na magsalita sa'yo. Makinig, matuto po tayo makinig. Then paano po tayo makikinig? Alam niyo po, one way of hearing the Word of God is through reading the Bible, reading the Word. The more po tayo nagbabasa ng ating pong Bible, doon po natin nakikita yung mga pangako ng Panginoon sa atin. So hindi naman literal, though may mga gifted po talaga that they really hear the Word of God, pero yung iba po, hindi po lahat naka-receive ng ganong gift eh. Pero yung iba po, they will hear the Word of God through reading. So magbabasa po sila ng salita ng Diyos. So sabi po dito, when we read the Bible, doon po natin naririnig o nalalaman kung ano po yung mga salita ng Diyos sa atin. Amen po ba? If you are a watchman, you have a special relationship with God. Alam niyo po, nung panahon ni Ezekiel, hindi naman po mangungusap si Lord ng basta-basta ganun sa kanya kung wala siyang special relationship with God. So ganun din po tayo, we have a special relationship with God. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na may relasyon tayo sa ating Panginoon? Amen. So, to be a son of God is a privilege. Mula po nung tayo tinubos na, tinanggap natin ang Diyos na ang Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, tayo ay naging son of God. So, it's a privilege. Amen po ba? May nakikita sa iyo si Lord aside from tinubos ka ng banal na dugo ni Jesus. May nakikita si Lord sa iyo kaya ka special. May kakayanan ka kaya kanya pinili. Naniniwala po ba tayo doon? Mamaya malalaman niyo kung ano 'yun. Sabi sa John 15:16, you did not choose me, but I have chosen you and appointed you so you may go forth and bear fruit. So hindi po natin pwede sabihin na pinili ko kasi si Lord. Hindi po kundi si Lord po ang pumili sa atin. So napaka-bless po natin dahil out of napakaraming tao sa mundo, bukod tanging pinili niya tayo at dinala niya tayo dito para maging watchman niya. Amen po ba? So, yun. Second po is, na character po is informed. Ano po ba yung informed? Sabi sa Google, knowledgeable, so maalam. So paano po ba tayo magiging maalam? Yun nga po through reading the Word of God. And then, notified. Ibig sabihin, na-notify po tayo, informed. Ganun po ang mga watchman. Or well-versed. Well-versed, ganun din po, maalam. So tayo po, as a watchman, kailangan po, alam din po natin kung sino ba yung ating pong pinaglilingkuran. Kilala po ba natin ang ating Diyos? Alam mo ba na ang Diyos mo ay ang manggagamot mo? Baka naman tinawag mo na lahat ng mga mga kwak-kwak. Ano ba yung tawag nila? Mga albularyo, tinawag mo na, mananawas, tinawag mo na lahat. Pero nakalimutan mo si Lord pala ang dakilang manggagamot mo. Amen po ba? Alam mo ba yon na siya ang dakilang manggagamot mo? Alam mo din ba na siya ang provider mo? Baka mamaya, nangangailangan ka at tinawag mo na lahat ng kamag-anak mo nasa abroad. Pero nakalimutan mong tawagan si Lord. Si Lord po ang ating provider. So, dapat po maging maalam tayo, ano ba yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Sino ba siya sa buhay natin? Sino ba siya na nag-appoint sa atin? Amen po ba? So, tayo din po as mga care group leaders natin dyan, dapat po maging
maalam din tayo or informed din tayo sa buhay ng ating mga nasasakupan, ng ating mga care group member. Baka hindi po natin alam, may pinagdadaanan na pala yung member natin, hindi pa natin alam. May nangyayari na pala sa kanya, may struggle na pala siya, pero hindi pa po natin alam. So, in our group, we usually discuss our personal na mga problema. Minsan lagi natin sinasabi, wag na nating dalhin sa church yung mga personal nating mga prayer concerns. In our group alone, pag-usapan na natin doon. Sa grupo ko nga po, ewan ko kung nagsasawa na sila. Pag kami po nag-care group, inaabot kami ng ilang oras. Yung topic po, kung tutusin, we can finish that in 30 to 1 hour lang, yung blue book. Pero bakit umaabot kami minsan 3 oras, 4 na oras? Nag-start kami na 9 o'clock ng gabi, matatapos kami 12:30, 1 o'clock, 1:30. Bakit? Because we are discussing yung concern ng bawat isa. Hindi po nagmamaritesan. Correction lang po. Hindi po kami nagmamaritesan. Pero doon ko po nalalaman kung ano ba yung pinagdadaanan. Hindi ko nga po kilala yung mga care group ko kung dito lang sa church. Hindi ko po, ang alam ko lang, ikaw, ganyan. Pero sa care group, doon mo malalaman yung ano ba talaga yung personality ng member mo. Doon ko nalaman kung ano yung talagang buhay ni Sis Min, ni Sis Connie, yung mga members ko online. Hindi ko po sila kilala. Pero I was informed kung ano po yung buhay meron sila, lalo na nung wala pa sila kay Kristo. Amen po ba? So, as a watchman, we should be informed. Number 3, we should be equipped. Ano ba ibig sabihin ng equipped? Trained. Dapat po ang mga watchman na trained po sila. Just like po ang mga gwardiya po, hindi yan basta-basta hinire na, hired ka na, gwardiya ka, magsuot ka ng uniform mo. Hindi po ganun. Ang watchman po, kailangan po dumadaan sa training. Kaya nga po tayo din sa church, diba, may mga trainings po tayo. Dumadaan po yan ng trainings. Bakit? Kailangan po may disiplina tayo. Disiplina, hindi lang po yung disiplina. Lahat ng area ng buhay natin dapat may disiplina tayo. Pati yung oras din ng pagtulog natin. Alam mo, sabi ko nga po, diba, sa tower, bawal po ang aantok-antok. Bawal po yung tutulog-tulog doon. Kailangan po may sapat na energy sila kapag ka-duty na nila magbantay. Kasi hindi po kumukurap yan. Kasi the moment ka pong kumurap, pwedeng may mangyari eh. So kailangan po, pagka nasa post ka na, kailangan well prepared ka. So, hindi po, pati po paghawak ng mga sandata, may training po lahat yan. So, equip po ang mga watchman. Amen po ba? Kailangan po, may pagiging watchman is not just a profession. It's a talent. It's a skill. Skills po yan. Alam mo po, ang watchman nung araw, sila po yung nagpapatunog ng trompeta or yung shofar. Shofar is made of, pwede ba na natin ipakita yung shofar? Made of hordang ram. Yung po yung ginagamit nila na instrument para po, yan po yun. So, hindi po basta-basta ang pagiging watchman. Hindi mo po mablow-blow ang shofar na yan kung hindi ka po skilled. Hindi po yan katulad ng torotot na kahit bata po pwedeng i-blow. Hindi po. Ito po, ang watchman po, pag nag-blow niyan, may certain skill po sila. So, nagtitrain po sila. So, example ko lang po, meron pong 4 na uri ng tunog ng shofar. Number 1 is yung tikiya. Tikiya is a long, loud blast calling for attention. Usually po, itong tikiya po, ginagawa yan kapag ka meron pong digmaan na magaganap or may paparating na kalaban. So, ang watchman po, i-blow niya yan para makuha niya ang attention ng lahat na nasasakupan para po sila ay makapag-ready. So, ganyan po nung unang panahon, i-blow na nila yan. So, pag narinig yan ng mga tao, alert na sila.
isisecure na nila lahat ng kanilang properties, isisecure na nila yung mga anak nila, mga bata, itatago na nila yung mga kababaihan, at lalabas na po yung mga kalalakihan para sila ang humarap po sa mga kalaban nila. So, this is the one. And then second po is yung Shivarim. Shivarim po is 3 broken blows which sounds like crying or mourning. So, yan po, minsan sa mga kaharian po, hindi nila malalaman na meron pong namatayan. Pero pag narinig nila to, magiging aware po lahat ng mga tao na ay may namatay, especially po sa mga royal families, sa mga sultan, sa mga ano. Ito po, pag narinig na nila to, nag-aano na po sila. Hihinto nila kung ano yung ginagawa nila at magluluksa din po sila. Makikiluksa din po sila. So ito po yung Shivarim. And then number 3 is Terowa. Ito po ay 9 or more staccato rings serve as wake-up call to a new year. A call for accomplishment or victory, a joyful sound. So pag ito din po ang narinig nila, nagsasaya na po ang mga tao. Noong araw po, kapag ang kanilang mga sultan or mga hari nila lumalabas sa digmaan, ang mga tao po nakaabang yan. Nakaabang sa paparating. Ngayon, pagka tumunog na ang Terowa, ibig sabihin nanalo po ang kanilang hari. So nagre-rejoice na sila, nagpre-prepare na po sila ng dadaanan po ng hari together with the soldiers. Pinaghahanda na po nila yung victory. So pag ito narinig nila, ibig sabihin panalo. Ibig sabihin nakakonquer na naman sila ng another territory. So yan po yung symbol ng Terowa. And then number 4 po is Tikeya Gidola. Ito po is, wala pong pinagkaiba ito dun sa Tikeya, pero ang ano po nito, a great blast played at the end of Rosh Hashanah service. So ito po, ganun din po yan sa una, a long loud blast, pero ito po, mas mahaba siya. Kaya nga po, piniplay lang po ito tuwing Rosh Hashanah. Ito po yung Jewish New Year. So, kapag dumarating po ito, yan yung po yung ibinoblow nila. Pwede ba nating iparinig? May time pa tayo. Pwede ba nating iparinig yung tunog? Para po malaman po ninyo yung pinagkaiba po ng mga tunog. Kaya sabi ko nga po sa inyo, it's a skill. Skill po yung pagpapatunog. Hindi po basta-basta. Kahit tayo po, pag ikaw ba pinag-blow, masusundan mo ba yung 4 na tunog na yon? Di ba hindi? Kasi it's a skill. Kaya nga po, ang mga watchman po ay na-equip po sila. Kung okay po ba? Okay, sige po. Ayan. Yun yung... So, yun, ganun lang kaiksi. Ayan, pala siya, sige. Tatlo, yun yung Shivarim Terowa. Tekiya. Shivarim. Tekiya. So, yun. Praise God. I think okay na. Okay. So, yun po. So, nakikita nyo po, di ba, yung pag-blow niya, hindi ka basta-basta makakapag-blow niyan kung hindi ka po well-trained. Amen po ba? Amen. Patalastas lang po yun. So, number 4. Ano po ba? Okay lang po kayo? Bear with me po. Hindi po ako singgaling ng ating pastora, but I know God has a message for us this morning. Amen po ba? So number 4 po is vigilant. As a watchman, we should be vigilant. Ano yung vigilant? Especially spiritually alert. Alam niyo po, there is possibility to fall into temptation if we are not alert. Tama po ba?
Ano nyo po ba yon? Kung ikaw hindi ka po prayerful, naranasan nyo po ba yun? If you are not prayerful, ang daming dumadating sa yung problema. Ang daming tukso na dumadating sa iyo kapag ka nagiging prayerless na ang buhay mo. Nararanasan po ba natin yon? Amen. Ang sabi sa Matthew 26 verse 41, sabi doon, tama ba yun? Sabi doon, be watchful, stand firm in faith, act like men, be strong. So, yun po yung, pero sa The Living Bible po, ang sabi niya, keep your eyes open for spiritual danger. Stand true to the Lord, act like men, be strong. So, yun po ang pagiging vigilant. Ang sabi nga po doon, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Tama po ba? Minsan alam niyo po, dumadating po tayo sa point na tinatamad tayo mag-pray, tinatamad po tayong umattend ng gawain, tinatamad tayong umattend ng prayer meeting. Sabi natin, Lord, alam mo naman may pinagdadaanan ako eh. Sister, hindi mo na ako a-attend kasi iba talaga eh, may problema talaga eh. Alam niyo po, the more po kayo na dumadaan sa ganong ganong period ng buhay ninyo, the more po tayong lumapit kay Lord. The more po tayong manalangin. The more po tayong maging watchful kasi inaatake na po tayo ng kaaway. Huwag po nating hayaan na gapiin po tayo ng kaaway or yung i-overcome niya tayo. We should overcome po yung mga ganong atake ng kaaway sa atin. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, kung may paparating pong bagyo sa buhay natin at tutulog-tulog po tayo, hindi tayo ready. Pero pag nananalangin tayo, if we are bending our knees and prayer, kahit anuman po yung dumadating na problema sa buhay natin, kaya po natin yan, mapagtagumpayan. Amen po ba? Amen. Alam nyo, if we are vigilant, we know the enemy is coming. Alam nyo yun, alam natin kung ano yung paparating na bagyo sa buhay natin. Nakikita na natin, ramdam na natin kapag tayo ay vigilant or nananalangin. Amen po ba? Alam niyo po, being a watchman is not only sitting or watching. Hindi po yung literal na nakikita natin mga gwardiya na nakaupo lang, nanunood, nagbabantay. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang, alam niyo po, nagmamatsyag tayo, alam niyo yung focus. Alam niyo po ba, bawal po ang malabo ang mata pag watchman ka. Kaya sorry naman sa mga nakasalamin diyan. Aray ko. Ako po, pag tinanggal ko na yan, wala na po. Blurred na po yung aking, hindi ko na po nakikita yung ganda ng paligid. Alam niyo po ba, alam niyo ganun din po sa buhay natin. Our lens is like Jesus. Pag si Jesus po, wala sa buhay natin, wala pong direction yung buhay natin. Wala po tayong makitang maganda sa paligid natin. Lahat, pangit, masalimuot. Hindi, alam niyo yun, ang buhay natin without Jesus is pangit. Pero, once we wear our lens or once hinayaan natin si Jesus ang manguna sa buhay natin, lahat ng bagay po gumaganda. Lahat ng bagay po umaayos. Lahat ng bagay po nagiging malinaw. Yung mga walang direction ang buhay, nagkakaroon po ng direction ang buhay nila kapag si Jesus po ang nasa puso na nila. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ephesians 1 verse 19 to 23. Ang sabi po dyan, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms. Far above all rule and authority, power and dominion, the very name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under His feet
and appointed him to be head over everything for the church, where is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Amen. Amen. Excited po ba kayo? Ganyan po ka-powerful ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen po ba? Kaya sabi nga po sa verse 18, we need to be vigilant. Sabi diyan, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Alam mo yun, in order to know the hope to which He has called us, kailangan po maging vigilant po tayo. Verse 19, andyan po, maging equipped po tayo. And 21, we need to understand the authority na ibinigay sa atin. Amen. Alam niyo po ba, ang pinakamaganda dyan is, number 5, we are sustained. Pag watchman ka daw, you are sustained. Ano ba yung sustained? Basahin po natin sa Isaiah 46 verse 4, and sabi dyan, I have made you and carry you. I will sustain you and will rescue you. God thoughtfully crafted you. Every single thing that makes you who you are was carefully chosen and knitted together by Him. He knows exactly what you need before you need it, and He will sustain you with all that He has called you to do. Alam mo yun? Amen. Alam mo ba yon? Na kapag watchman ka, sustain ka. Ibig sabihin ng sustain, lahat ng pangangailangan mo, na-provide na. Bago mo pa man ito kailanganin, andyan na, may na-provide na ng Panginoon. Alam mo ba, na nung King Ray 8 ka ng Panginoon, di ba sabi nga, we are wonderfully and fearfully created by God. We are fearfully and wonderfully created by God. Amen. Yun yung pinakamaganda doon. Naniniwala ka ba? Amen. Ang tanong, kumbinsido ka ba? Amen. That you are wonderfully, fearfully and wonderfully made by God. Amen? Amen. Kaya, yun. Alam niyo po, as a watchman, hindi mo na po kailangan, alam mo to eh, hindi mo kailangan yung, bago ako mag-pray, kailangan ko muna magtrabaho kasi may pangangailangan ako. May bayarin kasi ako eh. Mag-o-overtime muna ako. Hindi muna ako a-attend ng church. Hindi muna ako attend ng prayer meeting. Hindi muna ako attend ng Bible study kasi magpa-part-time muna ako. Hello? May tao po ba? Andyan pa po ba kayo? You have to practice yung i-claim mo kay Lord, yung pangako niya. Ang sabi niya, ipro-provide niya lahat. Sustain po tayo. Kaya po kapag nananalangin ka, pagka masipag ka pong umattend sa church, makikita mo, dumarating po yung mga pangailangan mo. Nakikita niyo po na unti-unti pong lahat ng mga problema mo, nare-resolve po yan kapag ka masipag ka po na umattend sa church. At tinan mo po lahat yung mga gawain, makikita mo po. Amen po ba? Ano po ba yung pumipigil sa atin? Yung bang kahirapan? Yung bang mga utang natin ang pumipigil sa atin para umattend ng church? Huwag po tayong bawal po ang tatamad-tamad. Bawal po yung lalampa-lampa. Bawal po yung lalamya-lamya o yung, alam mo, yung sad, ano ba yun? Yung minsan pag kinakain tayo ng sadness, pag kinakain tayo ng kalungkutan, ayun, bawal po ang malungkot pag watchman ka. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, this year, as our battle cry po, let us make a stand to take our authority as a watchman. Alam niyo, let us hear the word of God. Alam niyo po, maging ano tayo, maging masipag po tayong magbasa ng Bible para maging maalam po tayo at malaman po natin kung anong uri ng Diyos ang ating pong pinaglilingkuran. Let us be vigilant. Magbantay po tayo. At God will sustain us. Siya po ang bahala sa atin habang tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Amen po ba? So, tayo po'y tumayo. Let us talk to God. Ano ba yung mga pumipigil sa atin para
tayo ay hindi po makapanalangin? Ano ba yung pumipigil sa atin? Ano ba yung bagay na nagiging dahilan upang hindi natin maibigay yung ating buhay sa Panginoon, hindi tayo makapaglingkod sa Kanya? Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, kung meron ka po sa puso mo na nagiging hadlang, o meron ka pa dyan na nakatago na siya nagiging dahilan kung bakit hindi ka makalapit sa ating Diyos, let us surrender to the Lord. Isuko po natin sa Panginoon lahat ng mga bagay na hindi po yung po mga nagiging daan upang hindi tayo makapaglingkod sa Kanya. Let us surrender to the Lord. Kung kinakailangan pong i-confess mo yan, o kung ayaw mo naman, i-keep mo sa sarili mo, pero i-surrender mo sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Alalahanin po natin, ang Diyos po ang bahala sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kung ano man po yung mga agam-agam mo sa buhay, lahat po ng mga problema mo, let us surrender to the Lord. Kung kinakailangan mo po ng prayer, nandyan po ang ating mga care group leaders. Hingin nyo po yung tulong nila, hingin nyo po yung prayers nila. They can pray for you. Kung hindi mo na po kaya, kung nabibigatan ka na po, at hindi ka makasoar high, hindi ka po maitodo yung iyong pong paglilingkod sa Diyos, come to your care group leader. Pwede nyo pong lapitan inyong care group leader, ask their prayer for you. Kung sa tingin mo hindi mo kayang manalangin para sa sarili mo, binigyan ka po ng Diyos ng leader mo para mangalaga sa'yo, tumulong sa'yo. Hallelujah. And let us take our authority to pray, hindi lang po sa ating sarili, kundi sa ating pamilya, sa ating community, sa paligid po natin, at sa nation po natin. Let us declare Jesus. Jesus over our family. Let us declare Jesus. Jesus on the street. Jesus on the mountain. Hallelujah. At as a watchman po, wag po tayong tutulog-tulog, wag po nating hayaan na tayo ay nasa isang sulok lang, walang ginagawa. Let us make our stand and take our authority to preach the gospel, to preach Jesus sa lahat ng dako na ating pong paroroonan. Hallelujah. Hallelujah, Father. Hallelujah. Come on, church. Let us speak the name of Jesus. Habang pong sinosurrender natin ang ating pong sarili sa Panginoon, habang pong sinosurrender natin lahat sa buhay natin, let us sing this song. Hallelujah. And I encourage everyone, kung meron po sa inyo na nabibigatan, meron po sa inyo na nangangailangan ng prayer, go to your care group leader. Ask for prayer sa kanila. Hallelujah. As we worship God, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah, Father God. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Jesus.
Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Hallelujah, Father God. Lord, truly, Father God, patuloy ka nga po kumilos sa aming buhay, Panginoon. Lord, itinalaga mo kami mga watchmen, Panginoon. Nawa nga po, Panginoon, bigyan mo kami, O Lord God, ng lakas, ng boldness to make a stand and take our authority, Father God, to speak the name of Jesus over our family, O God. Hallelujah. Over our nation, O Lord. Hallelujah, Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, O Lord God, na mananatili kami, O Diyos, sa aming kinasasadlakan. But Lord, hallelujah, Father God, bigyan mo nga po kami, O Lord God, ng kalakasan, Panginoon, O God, na hindi po kami mananatiling nakaupo lamang, Panginoon. But Lord, we will rise up, O God. Lord, we will rise up and Lord, we will go forth, O God, and preach the gospel, Father God. Hallelujah, Lord. Tunay nga po, Panginoon, we are now in the end times, Panginoon. At hindi po namin hahayaan na darating ka na maraming kaluluwa na hindi pa po nakakapakinig ng salita mo, Panginoon. Lord Jesus, we pray, turuan mo kami, Panginoon. Lord, teach us, Father God. Hallelujah, Lord God, na magkaroon kami, O Lord God, ng compassion, Panginoon, sa mga kaluluwa, Panginoon. Hindi namin nahayaan, Panginoon, na mapahamak ang maraming kaluluwa dahil wala kaming ginawa. Lord, we are here, Father God. Hallelujah. Lord, patuloy kami, O Lord God, na magbabantay, Panginoon. Hallelujah, Lord God, para sa amin po, Panginoon, community, O
Salamat po, Diyos, sa umagang ito. That you have chosen us, Panginoon. Lord, pinili mo kami at tinawag mo kami, O God, para sa napaka-importanting tungkulin na ito. Salamat po, Panginoon, O God. And Lord, help us, Father. Na Lord, magampanan namin ang tungkulin ito, Lord God, na iniatang mo po sa amin, O God. That, Lord, we will be able to speak the name of Jesus, Panginoon, sa lahat ng area ng aming pong buhay, Panginoon. Sa lahat ng aming puntahan, Panginoon. Lord, we have that boldness, Father God, to speak the name of Jesus, Panginoon. Hallelujah.